Isa sa mga pinakasikat na road trip roads ng Luzon, ang kalsadang mas kilala ngayon bilang Marilake Highway. Bagamat ang opisyal nitong pangalan ay Marikina Infanta Highway. Mas nakilala ito sa tawag na Marilake dahil sa rutang bumabaybay mula Metro Manila patungo sa mga lalawigan ng Rizal, Laguna at Quezon. May habang humigit kumulang na 117 kilometers. Ang rutang ito ay nagsisilbing daan patungo sa silangang bahagi ng Luzon, habang tinatahak ang kabundukan ng Sierra Madre. Sa pagdaan ng panahon, naging paboritong destinasyon nito ng mga riders, cyclist, motorist at mga mahilig sa road trips. Hindi lamang dahil sa mahabang kurbada ng kalsada, kundi dahil na rin sa pabago-bagong tanawing bumubungad sa bawat bahagi ng biyahe. Mula sa malawak na kabundukan, malalim na lambak, hanggang sa mga bahaging tila nakadikit sa gilid ng Sierra Madre. Bawat kilometro ay may sariling karakter at karanasan. Sa kahabaan ng rutang ito, matatagpuan ang ilang sa mga kilalang kurbada, gaya ng Big C, Devil's Corner at ang tinatawag na Manungkan. Mga lugar na madalas pag-usapan ng mga rider at biyahero. Ngunit, kasabay ng ganda ng tanawin ay ang paalala na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa matatarik at paikot-ikot na bahagi ng daan. Marami rin ang mga paboritong hintuan sa kahabaan ng Marilake, mga overlooking areas, coffee shops, at rest stop kung saan pansamantalang umihinto ang mga biyahero upang magpahinga at namnamin ang tanawin. Kaya sa vlog na ito, samahan niyo ako muling tahakin ang isa sa pinakasikat na kalsada sa bansa habang tinutungo natin ang ating destinasyon sa Infanta, Quezon. Hi guys, pupunta naman tayo ngayon sa Marilake, going to Agus River. Dadaanan natin ang isa sa mga sikat na kalsada na tinatawag na Marilake. So pupunta tayo ngayon ng Infanta, Quezon, going to Agus River. Samahan niyo ako sa trip na to. Let's go! Bandang tanghali, huminto muna tayo para kumain at magpahinga sandali bago ituloy ang biyahe. Kumain tayo. Matapos makapag-recharge, balik ulit tayo sa daan habang binabaybay ang natitirang bahagi ng ruta. At narito na tayo ngayon sa kilometer 90, isa sa mga pamilyar na landmark para sa maraming biyaherong bumabagtas sa kahabaan ng Marilake Highway. Yun, nadaanan natin yung kilometer 90 ng Infanta, Quezon. So dahil wala na yung doon, wala na yung marker, ganun na lang siya makikita natin. Ito na tayo. Welcome to Infanta.
Matatagpuan din dito ang Little Baguio Botanical Garden, isang kilalang hintuan ng mga riders, motorists at mga road trip enthusiast upang magpahinga, mag-unat at kumuha ng ilang litrato bago ipagpatuloy ang kanilang mga biyahe. Mula sa bahaging ito ng ruta, mas ramdam na malapit na tayo sa ating destinasyon. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, unti-unti nang nagbabago ang tanawin mula sa mataas na bahagi ng Sierra Madre patungo sa lugar na matatagpuan sa paanan nito. At matapos ang ilang kilometro pang biyahe, tuluyan na nating tinahak ang daan patungo sa Agus River sa Infanta, Quezon. Eksaktong 2:30 ng hapon nang tuluyan nating marating ang Agus River. Pagdating pa lamang agad nang bumungad ang lawak ng ilog at mga kabundukang nakapalibot dito. Matapos magbayad ng 50 pesos sa entrance fee, nagsimula na tayong tuklasin ang lugar at kumuha ng ilang aerial shot gamit ang drone. Habang tumatagal ang ating pananatili, mas lalo nating na-appreciate hindi lamang ang tanawin kundi pati na rin ang mainit na pagtanggap ng mga taong namamahala sa lugar. Nagkaroon tayo ng pagkakataong makausap ang may-ari ng Kinay Agus Riverside Resort at maipakita nila ang ilan sa mga kanilang pasilidad. Nakasakay rin tayo ng kanilang balsa at mas nasilayan ang kagandahan ng ilog mula sa ibang anggulo. Ayan po. Ito naman po yung aming page. Invite mo sila. Nay. Okay. Hello po, invite ko po kayo sa aming resort. Kinay po, Agus River. Sa lahat po ng gusto pumunta dito sa Agus River, nandito po si ate, yan po yung resort din po. Messenger lang po kasi wala tong cellphone, wala pong mga signal ang cellphone dito. Ang galing naman. So, lahat lang siya nakatali. Paano po pag may bagyo? Yan po ay pag may bagyo ay di alagang kitin pataas. Tapos pagka po yung nabaliit na aliyang tubig ay di bantay-bantay din at sundong naman pababa. Okay. Ang mga pupo po naman ay di iniuupa po ng taas. Lahat po siya ay Kapag puro Opo, pagka yun lalo po, na pag tag-ulan, malala ang ulan. yun pong naulan. Pagka po nalaki talagang ang tubig, tumataas ang tubig. abay po, abot po yan doon sa may naran. O Ay. sa may CR. Pero buti luminaw na, di ba? Kasi napanood ko doon dati. Pagka po Bermans, yun po, madalas Malabo. madalas ang labo. Pero nalinaw po, pero hindi naman ganun hindi nakapermi. Hindi po kagaya ng ganito sa amin. Basta hanapin nyo lang ang yellow flag kapag pupunta kayo rito. May parking, kompleto lahat. Libre po. Regarding po sa pagkain, pwede umorder? Opo, pwede po. Mura din po lang naman ang aming tuwan, ang paluto. Basta yung 1.5 na yon from 6 a.m. To 6 to 6 p.m. Ah, okay.
Sulit na rin pala. Sulit po pagka marami po naman kayo magkakasama, ay di lang magkano bigla ang bali. Ayan. Inikot na kami ni nanay. Ngayon, ipapakita sa atin ni nanay yung bago nilang gawa na tulugan. Na pwede kayo mag-overnight. Pwede, pwede dito mag-overnight. So, meron siyang maupan. Kung sakali na, magkano paupan nyo? Yung po ay yung pagkaraituan. Pagka po yung 24 hours ay 5K po sila. 5K. Opo, atindan po sila na rin po ang Yun. O kung sakali man na pumunta kayo at makapag-book kayo kay Nanay Kinay, libre na po yung libre na to gamit. Libre mo yung gagamitin. libre ang paggamit pero hindi dadalahin. Huwag nyo lang dadalhin, ha? Pakiusap, iwanan nyo lang. Pero libre na ipapagamit sa inyo. So up and down siya, worth of 5,000. Hindi kayo magsisisi kasi bago. Napakaganda. Tapos po sa Ang linis pa, oh. Oh, meron kang bahay dito along river. Ayan yung river niya. Oh. Ito yung kwarto. Tulugan. Kapag gabi malamig naman, kahit wala aircon. Pagka po gabi ay open ang Bintana. Open lang ang korte. po ay talagang Pasok, oo. Oh, okay. So hindi na kailangan ng aircon. Tapos ito na naman po yung Balkonahe. Oo. O ayun. Para ka na lang nag-camping kapag dito kayo, meron kayong place. Pwede po mag-tent dito. Tent pitching dyan. Ayun. Kapag pala marami kayo, may gusto mag-tent pitching, meron sa bahay. Oo, pwede po ang marami yan. Ang Oo. ginagawa po namin, pag yung hanggang sa restaurant. Si ate, oh. Siya nagturo sa akin. Hello! Buti naihi ako. Pupunta na sana ako doon. Naihi ako. Sabi, ihi muna ako. Yun, nakausap ko si ate. Salamat, sir. Kung sakaling mapadpad kayo dito sa Infanta Quezon, maaari niyong bisitahin ang Kinay Agus Riverside Resort. Madali niyo itong makilala dahil sa kanilang mga yellow flag na makikita sa lugar. At kung mapadaan kayo rito, hanapin niyo si Nanay Mirna at sa kanilang mababait na staff na buong pusong tumatanggap at umaasikaso sa kanilang mga bisita. So, madalas Sunday maraming Oo. Bali po yung sunod-sunod na yun, magkataas ng mga araw, lagi pong mayroon. lagi meron. Kasi Oo. yung natahimik yung mga tao, siguro busy na rin. Kinays. Bigyan niyo nga po ako ng konting insight bakit Kinays. Nakakagawa po na yung aking apo, yung pong apo kong bunso. Kinay. At kaisa sa po siyang babae, ay Kinay po ang pangalan. Kinay. Oo, ay hindi kaya po siya ay Kinay. So pangalan pala ng bunso Pangalan niyang po namin apo. Ito si additional CR. Oo, Oh, ang ganda. dalawa po yan. Tapos kapag may guest, may tubig siya. Oo, ito po para di hanggang alas ito lang sa administrator. Oo. Para yung Pwede pa rin. Pwede mag-cleaning pa dito ang Saan po, pagka po kayo ay napabanda rin sa Agus River, dito po kay Kinay. Siya si Nanay Tama Mirna. po. At isa pa, hindi ko inaasahan na ang kanilang kabutihang loob hindi lamang tayo na ipasyal. Pinatikim pa nila tayo ng kanilang masarap na lomi at buong puso tayong inasikaso ni Nanay Mirna habang naroon tayo sa resort. Sino? Paano po?
Dito tayo kumakain merienda ng Lomi, Batangas. Delivery pa tayo ni Nanay Mirna dahil ito daw nangupahan. Sa kanya pa daw ito, nangupahan lang sila ate. So ito isa sa mga famous Lomi dito sa Agus River. So kapag kayo gusto nyo mag-Lomi, hanapin nyo lang to. Malapit lang to dito sa may gate na yan. Lomi, Batangas. Sa bawat paglalakbay, may mga lugar na aalala dahil sa ganda ng tanawin. Ngunit may mga destinasyon ding tumatatak dahil sa kabutihan ng mga taong niyong nakikilala. At para sa akin, isa ang Kinay Agus Riverside Resort sa mga lugar na yon. Isa sa mga bagay na talagang nagustuhan ko sa lugar na ito, hindi lamang ang tanawin, kundi pati na rin ang kanilang mainit na pagtanggap at magagandang serbisyo. Kaya mula sa akin, maraming salamat sa Kinay Agus Riverside Resort sa napakagandang karanasan dito sa Agus Sierra River. Madre ito, di ba? Ayan, nasa gitna siya ng Sierra Madre, kaya talagang napakaganda. Pati ang tubig niya, parang Palawan lang pala to. Actually, first time ko rin pumunta rito.